Yan, magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon po. Yan, maliwanag pa po sa labas. Amen. So, kumusta po ang bawat isa? At ngayon po ay tayo po ay sama-sama na mananalangin ulit. Amen po. So, medyo review po natin yung mga natutunan natin itong week na to. Yung 4 facts about Jesus. O yung 4 na katotohanan patungkol kay Jesus. Amen. Maganda po na nalalaman natin yung kahalagahan ng salitang Jesus, salitang Misayas, salitang Savior, at salitang Lord. Amen po. So 4 na to ng pinag-aralan po natin ay alam ko ang bawat isa sa atin ay na-remind na si Jesus ay nag-iisang Jesus. Amen po. So sabi niya po sa number 1, sabi niya, Jesus is the Christ, Misayas, Luke 4:4, Matthew 16:13-16, Matthew 1:16. Ang ibig pong sabihin ng Misayas is the promise. Ano po? Ang sabi niya po, ito ay anointed Christ the Savior. Amen po. So sabi niya si Jesus ay Diyos. Siya ay Misayas na ipinako, pinanganak ang Misayas para sa katubusan ng sanlibutan. Ipinanganak, amen po, ang pangakong kaligtasan. Yan, sabi niya, siya ay anointed one. Yung word na Misayas po ay Hebrew, Greek, no? At ang ibig sabihin ay Messiah, na ito ay nakatranslate, on translation nito sa Old Testament ay Christos, which means the anointed one. Amen po? The Savior, ang tagapagligtas. At ang sabi niya po, at pati po sa Old Testament ay nabanggit na sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. At ang sabi niya po, sapagkat isinilang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. Sa Old Testament pa lang po ay nabanggit na ang Misayas. At isa pa po sa John chapter 20 verse 31, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, Christ, ang anak ng Diyos, sa pagpapasampalatayaan nyo ay magkaroon kayo ng buhay sa pamagitan niya. So, ibig sabihin po, si Jesus ay siyang Misayas na ipinadala para sa kaligtasan ng sanlibutan. At number 2 po, ang sabi niya, Jesus God in the flesh. So si Jesus ay nagkatawang tao dito sa lupa para maramdaman niya kung ano yung nararamdaman ng tao. Siya ay ipinanganak at napili si Maria na siyang magdadala ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan para maramdaman ni Jesus at makita ng tao na ang Jesus na binigay ng Diyos, amen po, at ang Ama ay iisa. Nagkatawang tao si Jesus para sa sanlibutan. Sa Matthew chapter 1 verse 18-23, basahin na lang po natin, dinala nga ni Maria sa sinapupunan niya si Jesus ng 9 na buwan. At ginamit ni Maria, amen po, ginamit ng Ama, ng Holy Spirit, no? Ang si Maria ay panganak sa flesh. Kailangan ng tao na magdala kay Jesus at si Maria po ang kanilang napili. Amen po. So, ibig sabihin, ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao lamang po siya. Hindi po siya tao. Amen po. Sabi po sa John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Noong mga panahon na yon ay nakita nila si Jesus. Nakita ang mga himala ni Jesus. Amen po, nakita ng tao ang kabutihan at kagandahang loob ni Jesus. At physically ay nakita nila kung paano siya gumawa ng mga maraming himala, paano siya nagpagaling, paano niya siya ay napako sa krus. Pinakita ng Ama yun sa pamamagitan ng kanyang anak para sa katubusan ng sanlibutan. Amen po. So, number 3, sabi niya po, sapagkat sa John 10:3, sabi niya, ako at ang Ama ay isa. So, sa Jesus at ang Ama ay isa. Amen po. Sa number 3, Jesus is Lord.
Sinabi po dito na si Jesus ay Panginoon sa Bible. Ang Lord po is someone authority na meron siyang katayuan. Amen po, ang Lord na pinaglilingkuran ay sinusundan po natin at sinusunod po natin. Sabi niya po sa Philippians chapter 2 verse 11, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sabi niya po sa Tagalog, at lahat na nagpapahayag na si Jesus Kristo ay Panginoon sa kalatian ng Diyos Ama. Amen po, siya nga po yung the Lord of Lords and the Kings of Kings. Sa number 4 naman po, sabi niya, Jesus is the only Savior. Luke 2:11, John 14:6 and 2:11. Ang Panginoon po ay ang nag-iisang tagapagligtas ng sanlibutan. Amen po, si Jesus ang tanging tagapagligtas, wala nang ibang tagapagligtas. Si Jesus lamang, amen po, ang kasalanan po, amen, ay siyang nagligtas, ay si Jesus, ang dugo ni Jesus, ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Amen po. Kaya, ang bawat isa po ay alam natin na si Jesus at ang Ama ay iisa, sapagkat ang Ama at Anak ay iisa, tayo bilang mga nailigtas dito sa lupa, sa sanlibutan, kailangan natin pong sumunod. Amen po, paglingkuran si Jesus, ating Panginoon. Katulad ng paglingkod po ng ating mga naunang mga tao, mga men of God, sila Pablo, sila Moises, sila Abraham. Amen po, ang Diyos nila noon at Diyos natin ngayon ay iisa. At isa sa kabilin-bilinan po ng ating Diyos, amen po, ng ni Jesus ay sundin, amen, at sabihin si Jesus ang ating Jesus. Sa Matthew 26:47 po, maalala po natin na 3 beses nananalangin sa halamanan ng Gethsemane ang si Jesus at ang sabi ng kanyang mga alagad. Ano po sabi niya? Ang sabi niya po, ang pagsunod po na Ama, sabi niya, turuan mo kami na paano manalangin. Ang pagsunod natin sa pananalangin, araw-araw ay pakikipagnaig at pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Amen po, sa Luke chapter 11 verse 1, ang turo ni Jesus patungkol sa panalangin, ito po yun. Siya'y nanalangin sa isang lugar, patapos siyang manalangin, sinabi ng isang alagad, Panginoon, turuan niyo kaming manalangin. Amen po, so ang bawat isa po sa atin, ang tangi nating hininga at isa sa ating pinagkakapitan ay ang panalangin at pakikipag-usap sa Panginoon. Ang prayer po ay isa pong paraan para ma-reach out natin ang Panginoon. Kaya nga po, may every Friday tayo na panalangin na united prayer na ganito. Amen po, kasi ito po ay isa sa pinakasusi para mas lalong mapalapit tayo sa Diyos at malaman natin ang mga bagay patungkol sa Panginoon. Marinig natin yung boses ng Panginoon. At ang pananalangin, amen po, ay isa sa pinaka-importante pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Ito ang magbibigay sa iyo ng instruction pag tayo po ay nananalangin. Amen po? So, si Jesus, ang Ama ay isa, amen po, naiwan Holy Spirit dito at yun yung ating nadarama ngayon. At yun yung nasa puso po natin. Amen po? So, yan lamang po at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat, Pastora Leia. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. At yun nga po, pinagkakaisa tayo dito ngayon. Nagkakaisa na sama-sama sa pananalangin at pag-aaral, muna pagre-review sa mga natalakay sa isang buong linggo at nandun din po ang pagpupuri sa ating Panginoon. Tunay nga na ating napag-aralan yung pong 4 na katotohanan na patungkol po sa ating Panginoong Kristo at na-review nga sa atin na tunay nga ang ating Panginoon ay isang Messiah, no? Isang God in flesh, ipinakita niya po ito. At siya ang isang Diyos, Jesus is the Lord. At siya po yung only Savior. At sa 4 na po yan, na katotohanan, ano po na ating pong napakinggan patungkol po sa ating Panginoong Kristo, ano po ay may sinabi po sa Acts chapter 4 verse 12 at ito'y particular sa atin na alam na po natin ito na ang nagsasalita po dito ay si Apostol Pablo at si Apostol Pedro at si Juan, no? At sinasabi niya po dito na kay Jesu Kristo lamang, ano po, matatagpuan ang kaligtasan.
sapagkat sa silong ng langit, wala pong sa silong ng langit sa kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. No? So, it's only Jesus, no other name. Wala na pong ibang pangalan na ibinigay sa atin, sa ikaliligtas po natin. Ito ay ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin si Jesus lamang yung tanging daan sa ikaliligtas, ng bawat isa sa atin. At pinatunayan nga po ito nila Pedro, nila Apostol Pedro at ni Juan. Sa pangalan ni Jesus lamang ang ikaliligtas ng tao sa magitan po ng alin. Ito po yung pinakita nila doon sa Gawa chapter 3, no? Na isang lalaking ipinanganak na lumpo. Ito po ay minsan na sila po ay pupunta para manalangin sa templo. Ay si Pedro at si Juan ay nakita nila ang isang lalaki na ipinanganak na lumpo at dinadala siya doon araw-araw. Doon nila nakita sa tinatawag na pintuang maganda. Nang makita niya si Pedro at si Juan na pumapasok po doon sa templo, itong lumpo na ito ay nanghihingi ng limos. At tinignan lamang po siya nung dalawa. At sinabi ni Pedro sa kanya, tumingin ka sa amin. Tumingin nga yung lumpo na umaasa na siya ay lilimusan. Ngunit dun sa verse po, chapter 3 verse 6 po ay sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may ibibigay ako sa iyo. Sa ngalan ni Hesus Kristong taga Nazaret, lumakad ka. At yun po, hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagkakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. At ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita po natin na sa magitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na pinalampalatayaan po nung lumpo, amen po, ay siya ay nakalakad. Nakita ng lahat na siya ay lumalakad at nagpuri sa Panginoon. Kaya po, nanggilalas po sila at nagtaka sila, na yung pulubing dati nakaupo lang, sa pintuan ng maganda sa templo ay lumakad. Amen po. At dito po ipinakita ng ating ni Pedro at ni Juan na sinabi niya po sa chapter 3 verse 15, pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa bagay na ito. At ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ay lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakita. Amen po. Nandoon po na sa magitan ng pangalan ni Jesus, ang isa po sa katotohanan na ang pangalan ng Panginoong Yesus na binigay sa atin ay hindi lamang tagapagligtas, kundi siya ay tagapagpagaling. Amen po. At ang kanyang pangalan ay makapangyarihan. Na dati, sabi ni Juan at ni Pedro, kayo ay ang nagbigay ng walang kabuluhan sa ating Panginoong Yesus. Pinapatay ninyo siya. Amen po. Ngunit siya'y binuhay na muli ng Panginoon. At saksi sila doon at ipinakita ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus na siya ang nagbibigay ng kaligtasan at ng kagalingan. Kaya sinabi ni Juan at saka ni Pedro sa kanila sa verse 19, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Dito po natin makikita ang kapangyarihan, ang katotohanan na ang pangalang Jesus ang siya lamang makapagliligtas sa atin. Amen po. At wala nang ibang binigay sa atin na pangalan, kundi ang Panginoong Jesus. At ang pangalang Jesus ang siyang nagbibigay ng kagalingan o kapangyarihan para ang bawat isa ay magkaroon ng kagalingan.
Napaka-powerful po ng pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya po, napakaganda na ating inaaral ngayon, ano po, ay ang patungkol sa pangalan ni Jesus. At ito lamang po, I am the way, the truth, and the life. Sabi ng Panginoon, no one comes to the Father except by me. Sa magitan lamang ng pangalan ni Jesus, sa magitan lamang ni Jesus, amen, wala pong makakarating sa ating Ama, kundi sa magitan lamang po ng ating Panginoong Jesus. Ang katotohanan, tayong lahat ay naligtas. Amen po. Tayong lahat ay gumaling. Tayong lahat ay nagbigay na tubos at nagkaroon ng kalayaan ng dahil sa ating Panginoong Jesus. Nang doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay nagbigay ng buhay para sa atin upang tayo'y lumaya sa kasalanan, upang tayo ay magkaroon ng tunay, amen po, na kagalingan, malaya sa mga sakit, amen po. Binubos tayo sa mga sakit at tayo rin po ay binigyan niya ng buhay na ganap at kasaya-saya. Kaya nga po, mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesus, amen po, ay kailangan po natin patuloy na dumulog sa Kanya at patuloy na itaas ang Kanyang pangalan. Saan man po tayo makarating, sabi niya, you go ye and preach the gospel sa magitan ng Kanyang mga salita. Amin po, maihahayag ang tunay na Kristo sa magitan po ng mga anak niyang nakakilala sa Kanya. At tunay nga po na ang Panginoong Yesus ang siyang naging katubusan natin. Kaya magpapatuloy tayo ng dahil kay Kristo, ang kapangyarihan ng Kanyang salita at ang kapangyarihang ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po? Kaya tayo po ay patuloy na dumulog sa hawagitan ng panalangin at sama-samang pagpupuri ngayon sa ating Panginoon. Amen po? Sige po, tayo po'y magpuri at tayo po ay manalangin. Samahan niyo po kami. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, kay buti mo. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus, kay buti mo. Lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Jesus, kay buti mo. Yes, oh God, kay buti mo. Ay tunay na abot ngayon at kailan pa man, pag-ibig mo, Jesus, walang hanggan. Sarap gawin ang pag-ibig mo, ay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mo, Banalong Diyos, ay tunay na walang kapatid. Ang mo'y di nagbabago, ang kawan ang puso ko. Ang pangalan mo, Banalong Diyos, ay tunay na walang kapatid. Sarap gawin ang pag-ibig mo, ay sarap mabalagi sa presensya mo. Ang pangalan mo, Banalong Diyos, ay tunay na walang kapatid. Sarihan mo'y di nagbabago, karamdaman ang puso ko. Ang pangalan mo, Banalong Diyos, ay tunay na
Sarap kami ng pag-ibig mo, kay sarap pamalan sa presensya mo. Ang pangalan mo, Panalo Diyos, ay tunay na walang kapatid. Kabutihan mo hindi nagbabago, napanggawa ng puso ko. Ang pangalan mo, Panalo Diyos, ay tunay na walang kapatid. Ay tunay na walang kapatid. Ay tunay na walang kapatid. Ay buti mo. Praise your name, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ang pangalan mo, Jesus, O Diyos, walang kapantay, Panginoon, O God. Hallelujah. Ikaw ang aming Panginoong Diyos, O Lord God, na hindi kahit kailanman nagbago, Panginoon. Ikaw noon, ngayon, at magpakailanman. At walang ibang pangalan, O Diyos, dito sa silong ng langit, Panginoon, ay kaliligtas ng tao, Panginoon, O Diyos. Kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. At lumalapit po kami, Panginoong Diyos, sa magitan po ng iyong anak na si Jesus. Tinataas namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Jesus. Lord, ang gobyerno, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Ang mga nasa katungkulan, O God. Nakikita ninyo, Panginoon, ang kaguluhan nangyayari, O Diyos. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy no lamang po kami, O Diyos. Hallelujah. O pagsamahan, Ama. O Lord, in Jesus' name, O God. Hallelujah. Ikaw na espiritu ng kaguluhan, lumayas ka sa bansang Pilipinas. Ikaw na walang pagkakaisa sa pangalan ni Jesus, ay lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Lahat ng galit, upot sa pangalan ni Jesus, pride, in Jesus' name, ay binawasak namin. In Jesus' name, lahat ng mga ginagawa mo, pagkakaluhan, pagkaaway-away sa pangalan ni Jesus, ay pinawasak namin, pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ikaw na pagkakampi-kampi, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus, sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus. Ikaw na backbiting spirit, in Jesus' name, lumayas kayo. Ayaw na katigasan ng puso, sa pangalan ni Jesus. Pinawasak namin sa bansang Pilipinas lahat ng ginagawa mong kaguluhan sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin in Jesus' name, Jesus' name. At nagpapakawala kami, Panginoon, O Diyos, nagpagpapakumbaba, Panginoon, sa bawat isa, O God, Lord. Tinataas namin, O Lord, ang aming presidente, O Panginoon, ang aming vice president, O Lord God, ang lahat ng may katungkulan
tungkulan, Panginoon, sa iyong sa gobyernong ito, Panginoon, ng Pilipinas, O God. Hallelujah, patuloy niyo po silang pagkaisahin, Panginoon. Lord, ibigay niyo po yung pagpapakumbaba, yung pagkakaisa, Lord, yung love, Panginoon, ay maranasan nila, maramdaman nila, Panginoon, O God, hallelujah, ang kapayapaan ang patuloy namin pinakakawalan sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, hallelujah. Lord, yung peaceful, Lord God, Lord, yung Panginoon, andang magpakukabaan, andang, Panginoon, O Diyos, hallelujah, na magbigay, O Diyos, hallelujah, O God, hallelujah, yung pangpunawa ng bawat isa, patuloy niyo pong ibigay sa aming bansang Pilipinas. Lord, mangyari, Lord God, ang yung perfectong kalooban, Panginoon. Hallelujah, yan yung Panginoon, ang mga buang bansang Pilipinas ay tumulog manalangin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. If my people shall humble themselves and pray, I will be their Lord. Sabi mo, Panginoon, hallelujah. Kaya, Panginoon, itinataas namin ngayon ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Kahabagan mo, Diyos, hallelujah, na magkaroon ng pagkakaisa, pag-ibig, Panginoon, hallelujah, pangunawa at pagpapakumbaba. Sa pangalan mo na yung anak ng Jesus, O God. Huwag niyo pong hayaan ang bansang Pilipinas ay magkagulo, Panginoon, in Jesus' name. At patuloy lamang po kami nagpapakawala, Panginoon, ang iyong mga anak, O Diyos, ay natutulog sa iyo, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng hallelujah, kaayusan, Panginoon, hallelujah, yung pagkakaisa ng bawat isa, Panginoon, hallelujah, at patuloy, Panginoon, hallelujah, na makita kanila, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang makita nila, Panginoon, sa kanilang paglilingkod, O Diyos. Lord, hallelujah, di po namin kaya, Panginoon, O Diyos, ang bawat isa na magpakumbaba, Panginoon, ikaw ang maglalagay, Panginoon, dito, O Diyos, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Pinawasak namin ang false religion, false doctrine, sa pangalan ni Jesus. Pinawasak namin ito, lahat ng ginagawa mo sa bansang Pilipinas, drug addiction, sa pangalan ni Jesus. I rebuke yung kahirapan, kawalan, kasalatan, sa pangalan ni Jesus. Pinawasak namin ito. At lahat ng klase ng kaguluhan, patuloy namin pinakakawalan ng prosperity, O Lord God. Lord, pinawasak namin, Panginoon, ang anumang klase ng sakit at karamdaman. Lord, nagpapakawala kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God, ng prosperity. Panginoon, nagpapakawala kami, Panginoon, O Diyos, ng healing, O Lord God, hallelujah. Nagpapakawala kami, Panginoon, ng patuloy po na kapayapaan, O God, at ng bansang Pilipinas, anumang klase ng trahedya na binabalak yun na sirain ito sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Nagpapakawala kami, Panginoon, ng fruits ng iyong Espiritu, Panginoon. Lord, ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. Hallelujah. Nagpapakawala kami ng salvation, shame, and repentance, O Lord God. Hallelujah. Lord, patuloy niyo po, Panginoon, ikalat ang iyong mga salita, Panginoon, yung paranas ang iyong kapangyarihan, Panginoon, tunay ng iyong anak na sa Jesus ang siyang kaligtasan ng bawat isa, Panginoon. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Lord, gayon din po, Panginoon, on everyday, Father God, the Bible study namin dito sa Rema Hills, Lord. Dalangin po namin na lahat na nagbibigay sa iyo, Panginoon, nagbibigay ng mga mensahe, O Lord God, at sa bawat naririnig namin mensahe na siyang magiging kalakasan namin physically, spiritually, O God. I-bless niyo rin po, Panginoon, ang mga nagbibigay ng mensahe aming mga kapastoran, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Father God, sa kanilang ministry at sa kanilang pamilya, Panginoon, at ganun din patuloy niyo ibigay sa kanila, O Lord God, yung revelation, Panginoon, hallelujah, sa pagpapahayag nila ng iyong mga salita, O God. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon, at pagpalain, O God, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Ama, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Ngayon din po, Panginoon, pinagkakatiwala din po namin, O Lord God, sa iyo, O Diyos, hallelujah, tinataas, O Lord, ang aming pong mga bubuksan pang mga simbahan, Panginoon, Lord, from the north, south, east, west, O God, dalhin niyo po, Panginoon, kayong mga anghel ng Diyos, dalhin niyo ang mga pangyapak namin doon sa simbahan na kung saan nakatalaga ang
mga maaabot namin kaluluwa at yung mga kaluluwa na nakatalaga para sa Rema. Sa pangalan ni Jesus, dalhin niyo ang anghel ng Diyos ang mga kaluluwang yan in Jesus' name. At Lord, sa lahat, Panginoon, ng pangangailangan namin, O God, sa mga mabubuksan na simbahan, O Lord, Lord, salamat sa financial assistance, O Lord God, na tunay nga, O God, hindi ka, Panginoon, hallelujah, nagpapabaya, O Diyos, dahil you will provide, O God, hallelujah. Patuloy na ikaw ang aming sources, O God, kaya malaya kami, Panginoon, meron kami ng makbang para doon sa mga simbahan, Panginoon, na wala pa, O Diyos, na bubuksan pa lang, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pinagkakatiwala naman ito sa iyo sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas din po namin ang mga kapatiran namin, na mga nasa abroad, Panginoon. Sila, Panginoon, ay pinadala mo sa lugar na yan, O Diyos. Father God, patuloy mo po silang bigyan ng joy, Panginoon, at wisdom and knowledge, revelation, O God. Hallelujah, na makita nila, Panginoon, ang purpose, Father God, kung ba't nandun sila, Panginoon, at maihayag din nila, Panginoon, ang yung dakilang pangalan, Panginoon, ang mga salita mo na siyang magbibigay ng buhay sa bawat mabibigyan, mapasyasyara nila, O God. Ngayon din ang kanilang pamilya na naiwan nila dito sa Pilipinas, O God. Ingatan niyo rin po sila, Father God, at hallelujah, walang malayo sa panalangin, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan at bigyan, Panginoon, O God, ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, O God, sa pangalan ni Jesus. At Panginoon, maraming salamat din po, O Diyos, sa mga prayer request ng mga kapatiran po namin, O God. Sinulat man nila ito o nagmamagitin ng kanilang mga bibig, Panginoon. Lord, nakita niyo po yung heart nila, O Diyos. Hallelujah, yung desire nila, Panginoon, na Father God, dumulog sa iyo at masagot ang kanilang mga prayer request, O God. Dahil, Panginoon, sinabi mo, O God, sa iyong salita, kung kami mananalangin, manalig kami na natanggap na namin iyon at matatanggap po namin, O Diyos. At gayon din po sa aming senior pastor, sa request of the sa buong Rema, Panginoon, salamat sa kompletong kagalingan niya, Panginoon, at kalakasan ng kanyang pisikal na katawan, O God. Salamat po, Ama, pinupuri po natin kayo at pinasasalamatan. Ito pong aming samot nilangin sa pangalan po ng anak ko sa Jesus. Amen. Yes, Lord. Panginoon, salamat sa gabi ito, O God. Salamat, Lord, sa mga panalangin na nasagot mo, Panginoon. Lord, dalangin namin sa iyo ang aming pastor, Panginoon, aming sa iyo, pastor. Lord, salamat sa lakas sa pangangatawan niya, pag-iingat, Panginoon, saan man siya pupunta, Panginoon, sa kanyang mga mission, Panginoon. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang kanyang mga mahal sa buhay, O God. Patuloy na ingatan mo, Panginoon, doon sa ibang bansa, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. At Lord, dalangin din po namin ang aming mga leaders, O God. Patuloy, Lord, na ibigay mo yung pagkakaisa, yung pag-ibig, Panginoon, ng bawat leaders, O God. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon ng panukalang na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Hayaan mo ang pagkakaisa sa aming mga leaders, O God, upang yung mga ministry na pinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon, ay matumpalan ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Panginoon, O God, na patuloy yung binibigay sa aming mga leaders. Doon nagpapakawala ako ng unity, love, Panginoon, O God, and humility, Panginoon, O God, sa bawat leaders, O God. Ganun din po, Lord, tinatas ko rin po, Panginoon, ang aming mga kapastoran, mga workers, ang bawat miyembro at ng simbahan, Panginoon, ng Rema, O God. Lord, hayaan mo na ikaw yung maitaas, ang pagkakaisa namin, Panginoon, ang pag-ibig namin, O God, sa isa't isa, upang maibahagi namin, O Lord, sa mga kaluluwa, Panginoon, O God. Bigyan mo ng burden ng bawat isa sa amin, O God, ang mga kapastoran, ang mga workers, O God, ang mga miyembro, Panginoon, O God, ng simbahang na ito. Lord, na ikaw yung ma-focus, O God. May dala namin ang burden ng mga kaluluwa, Panginoon. Lord, dalangin din namin ang aming mga workers, ang mga pastors, Panginoon. Lord, nakikita mo yung mga puso nila, yung mga pangangailangan nila. Lord, hindi malikli ang iyong kamay para hindi ito abutin, Panginoon. Lord, anuman ang laman ng mga puso ng aming mga workers, ng mga pastors, at na maging ang mga membro, Panginoon, ng aming simbahan, O God, tugunan mo ito. Panginoon, ikaw yung Diyos na kahit kailan ay hindi nagpapayat ng iwan. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na kailanman, Panginoon, ay ibinigay mo ang buhay mo para sa bawat isa sa amin. Lord, nakikita mo yung needs, Panginoon, ng simbahang ito.
Nakikita mo yung pangangailangan ng mga pastors, Panginoon, ng mga workers, ng bawat nag-reserve sa iyo, ng mga simbahan, mga kaluluwa, Panginoon, O God. Patuloy namin, Panginoon, ay tinataas sa iyo. Lord, yung time, Panginoon, na nagkakaroon, Lord, ng agam-agam sa isip ng mga workers at mga pastors, Lord, i-fix mo ito, Panginoon. Lord, ikaw yung magbigay sa kanila, Panginoon, ng assurance, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, sa nadakong maparoon ng aming mga workers, at mga pastors, O God, mga miyembro na humahayo ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, Panginoon, kalakasan, spiritual at physical, Panginoon, O God, at emotional, Panginoon. Lord, salamat sa katugunan mo, at Lord, yung mga nag-workers, Lord, yung mga nag-full-time, mga pastors, Lord, yung kanilang mga mahal sa buhay na iniwan, Lord, ikaw yung Diyos na tagapagbigay, Panginoon, O God, sa mga pangangailangan nila. Lord, ikaw yung Diyos na kahit kailan, Panginoon, O God, na hindi nagpapaya sa mga anak mo, Panginoon, na nagbigay ng buhay sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Lord, sa comfort mo, sa bawat miyembro ng Rema, Panginoon. Sa bawat pag-ibig na binibigay mo sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, sa kaluluwa na pinagkakatiwala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin din namin, O God, Lord, ng bawat isa ay gamitin mo sa mga taong hindi pa nakakakilala. Sa bawat pupunta namin, Panginoon, O God, sa pagpatayo, Panginoon, ng mga simbahan, idako mo ang aming mga aming mga paa, Panginoon, upang magpapatungo sa panangangailangan ng salvation, Panginoon, kaligtasan. Salamat sa marami pang bubuksan mo, Panginoon, ng mga simbahan, O God. At Lord, dalangin namin, Panginoon, O God, salamat sa maraming workers pa na ipadadala mo. Lord, salamat sa maraming pang pastors, Lord, na ibibigay mo. Lord, salamat sa mga workers na magbibigay ng buhay nila, Panginoon, ngayong camping, O God. Lord, nakikita mo yung pangangailangan ng mga simbahan namin, Panginoon. Lord, salamat sa mga kaluluwa na yan na ibibigay nila ang buhay nila, Panginoon. Salamat, O God. Sa nandito po, Lord, tinatas namin ang nilalapit naming camping. Lord, salamat sa lugar kung saan mo kami dadako, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na hinahanda mo ang lugar na yan, Panginoon, para sama-sama ka namin doong purihin, pasalamatan sa mga ginawa mo sa buhay namin dito sa Rema, O God. Lord, nakatingin kami sa mga pangako mo, Panginoon. Lord, need namin, kailangan namin, Panginoon, yung pag-ibig mo, Lord. Yung i-unite mo kami, Panginoon. Lord, salamat, so God, sa lugar na yan. Ihanda mo ang bawat isa, Panginoon. Ang mga sasakyan namin, ang mga kaluluwa na dadalhin mo sa campsite na yan, Panginoon, O God. At salamat, Lord, sa mga gagamitin mo, Panginoon. Lord, sa financial, Panginoon, sa transportation, Panginoon. Lord, sa mga gagawa, Panginoon, O God, doon sa loob mismo ng campsite, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, O God. At sa pangalan ni Jesus Tanas, hindi ka namin pinapahintulutan sa saklawan, sa pangalan ni Jesus, ang aming camping ngayong April 16 to 21, sa pangalan ni Jesus. Sa lugar na yan, ay hindi ka namin pinapahintulutan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, lahat ng pagkatlang mo, ay hindi namin ito pinapahintulutan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapakawala kami, Panginoon, O God. Lord, salamat sa lugar na yan. Kayong anghel, ngayon pa lang, inutusan namin bantayan ng lugar na yan sa bawat sulok ng campsite na yan sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, at ang bawat magsasalita, Panginoon, sa campsite, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang marinig. Ikaw, Panginoon, ang siyang marinig, O God, na matutunan namin, Panginoon, na siyang magpapalakas ng aming espiritu, O God. Lord, salamat, Panginoon. Dalangin namin sa iyo, Panginoon. Lord, salamat that ikaw ang aming Diyos, Panginoon, na kahit kailan ay hindi kami iniwan at hindi kami pinabayaan. Ikaw ang aming Diyos, O God, that you can provide everything, Lord, O God. Ikaw yung aming Jehovah Jireh, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dalangin namin sa iyo lahat at itinataas namin sa iyo, O God. Maraming pong salamat naman. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay muling magpupuri sa Panginoon.
Ikaw ang aming kalakasan. Kalakasan namin. Yes, Lord, ikaw, Panginoon. Lalapitan ng kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, ang makapaghihiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Yes, ano ang pag-ibig mo'y parang sa langit. Sa panang mo at sasamba sa'yo. Diyos, lalo man tayo sa ang langit. Pag-ibig mo'y parang sa langit. Ikaw ang Diyos at kalakasan at pag-ibig mo'y parang sa langit. Kami sa panang mo at sasamba sa'yo. Oh Diyos, lalo man tanan, you are loving. Pag-ibig mo'y parang sa langit. Ikaw ang Diyos, kalakasan at kaligayahan. Ano man tayo, ano man pag-ibig mo'y parang sa langit. Sa panang mo, sasamba sa'yo. Oh Diyos, lalo man tanan, you are loving. Pag-ibig mo'y parang sa langit. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at Ikaw aming Diyos at kalakasan at kaligayahan. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga na Ikaw ang aming Diyos. Patuloy nagbibigay ng kalakasan, ng kaligayahan sa bawat isa sa amin, Panginoon.
Maraming salamat sa kasagutan ng aming mga napanalangin ngayon. O Diyos, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po kami at inaangkin na po namin ang kasagutan ng aming mga napanalangin. Maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka po namin at patuloy na pinasasalamatan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise the Lord Yan po. po, magandang gabi.